Praise God. Pinagpalang hapon po sa lahat ng mga nanonood sa Facebook at mga kasama namin dito sa Sanctuary. Rhythms of Grace na, and let us worship the name of the Lord. Dahil sa Kanya, lahat ng papuri pagsamba. Dahil sa Kanyang tinapos na gawa, ating Panginoong Hesus. Kaya sa Diyos, tayo ay umawit. Amen. Sama-sama, purihin. Purihin, sambahin, Ang Diyos ay buhay, mapuri ay alay. purihin, sambahin, Siya'y gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo mawit. sa Diyos tayo umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Minsan pa, purihin. Purihin, sambahin, Ang Diyos ay buhay, mapuri ay alay. Purihin. purihin, sambahin, Siya'y buhay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo mawit. sa Diyos tayo umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Minsan pa, purihin. Purihin, sambahin, Ang Diyos ay buhay. ang Diyos ay buhay, papuri ay alay. Purihin. Purihin, Sambahin. sambahin, siyang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo mawit. Sa Diyos tayo umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo mawit. Sa Diyos tayo umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Purihin. Purihin, sambahin, Ang Diyos ay buhay. ang Diyos ay buhay, papuri ay alay. Purihin, sambahin, Siyang gabay. siyang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo mawit. Sa Diyos tayo umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo mawit. Sa Diyos tayo umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Purihin at sambahin. Purihin at sambahin natin ang Diyos. Purihin at sambahin natin ang Diyos. Amen. Purihin at sambahin ang ating Diyos. Sapagkat siya'y napakabuti. Atin siyang awitan. Napakabuti ng ating Diyos. Amen. Napakabuti. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Idaan
Itaas ang ngalan niya, lahat ng diligan, napakabutihan ng ating Diyos. Isa pa nating awitin, napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng diligan, napakabuti nga ng ating Diyos. Nais ko'y magpasalamat Sa ating Diyos, ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng diligan, napakabuti nga ng ating Diyos. Nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ang ating Diyos, di siya nagbabago. Di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng diligan, napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti nga ng ating Diyos. Amen. Salamat, Panginoon. Salamat sa inyong kabutihan. Lord, kayo'y tapat. Kayo kailanman ay hindi nagbabago. Kayo ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Lord, sa mga oras na ito, kayo aming sinasamba, Panginoong Isus, dahil sa inyong tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Lord, pasasalamat at pagsamba ay tanging sa inyo lamang. Purihin ka, Panginoon, at sambahin. Purihin ka, Panginoon, salubungin ka ng pagsamba. Karapat-dapat kang purihin, itataas ang aming tinig sa iyo. Purihin ka. Purihin ka, Panginoon, salubungin ka ng pagsamba. Karapat-dapat kang purihin, itataas ang aming tinig sa iyo. Purihin ka sa lahat ng lahi, sambahin ka ng lahat ng may lahi. Nakilain ka, Panginoon.
Isa pa, purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Salubungin ka. Salubungin ka ng pagsamba. Karapat-dapat. Karapat-dapat ng purihin. Itataas ang aming tinig sa'yo. Purihin ka sa lahat ng lahi. Sambahin ka ng lahat ng may labi. Dakilain ka, Panginoong Jesus. Sa lahat ng dako, ikaw ay papurihan. Sa aming puso, ikaw ay magdahan. Dakilain ka, Panginoon. Sa lahat ng dako, ikaw ay purihin. ng lahat ng lahi. Sambahin ka, lahat ng may labi. Dakilain ka, Panginoon Jesus. Sa lahat ng tao, ikaw ay papurihan. Sa aming puso, ikaw ay magdahan. Dakilain ka, Panginoon. Sa lahat ng tao, ikaw ay dakilain ka, Panginoon. Sa lahat ng tao, ikaw ay purihin ka. Oh, purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Sa lahat ng dako, ikaw ay purihin. Oh, nakilain ka, Panginoong Jesus. Purihin ka ng lahat ng lahi. Sambahin ka ng lahat ng labi. Dakilain ka, Panginoong Jesus. Sa lahat ng dako, ikaw ay papurihan. Sa aming puso, ikaw ay manahan. Dakilain ka, Panginoon. Sa lahat ng dako, ikaw ay purihin. Salamat, Panginoon. Salamat sa inyong mayamang pagmamahal sa amin. Kami maraming pagkukulang. Kami, Panginoon, ay hindi namin naabot ang inyong kabanalan, O Diyos.
Subalit kayo mismo ang gumawa ng paraan upang kami ay makabalik at makalapit sa inyo, Panginoon. Sa mga sandaling ito, hindi sapat, Panginoon. Kulang ang mga sinasabi namin, ang aming mga ginagawa as our response to you, Lord. Subalit kayo ang nagbibigay sa amin ng abilidad, nagbibigay sa amin ng pangunawa, karunungan, para maintindihan namin na lahat ng ito'y aming ginagawa dahil kayo ay mabuti sa amin. Kaya naman lahat ng ito'y aming ibinabalik, lahat ng papuring pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus na naghahari noon, ngayon, magpakailanman. Amen and amen. Salamat sa Diyos. We are so blessed to have you right now, mga kapatid. At kayo mga nanonood online, you are blessed by the Lord. Yes. Diba? Every gising is a blessing. Kaya alam nyo mga kapatid, as we worship the name of the Lord Jesus kanina, alam ko, ang Panginoon, He is blessing us. Yung mga lyrics, yung mga harmonies, yung bawat tugtog namin at pag-aawit is a blessing that comes from God. Kaya alam nyo, may isi-share ako sa inyo, mga kapatid. Alam nyo ba, ang pagbibigay na may pasasalamat sa Diyos ay isang act ng pagkilala, acknowledging that God is eternal. He has no limits, mga kapatid. Sabi sa Colossians 3:17 sa Tagalog, at anuman ang inyong gawin, sa salita o sa gawa, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Alam nyo, ang ating pagbibigay ay pasasalamat sa Diyos. Hindi natin kayang higitan, hindi natin siyang kayang tapatan. Kaya alam nyo, tumitingin ang Diyos sa nilalaman ng puso at hindi sa panlabas, mga kapatid. Ang pagbibigay, hindi po ito kabayaran, kundi pagkilala na lahat ng meron tayo ay mula sa Diyos. God is the creator of everything. Kaya kahit yung ating pinaghirapan, the fruits of our labor, lahat ng ating mga kakayahan, ang Diyos ang may akda. Kapag nag-aalay tayo, sinasabi natin, salamat Panginoon sa iyong hindi mabilang na biyaya. Kaya nga, yung paghinga natin, yung ating paglalakad, yung lakas natin, everything na kung anong meron tayo, galing yan sa Diyos. And as we give, it's a form of being grateful for who He is and what He has done in our lives. Narito po ang aming mga detalye para kayo makapagbigay. And remember that our giving is worship, an act of faith that honors the giver of all. Heavenly Father, we honor you. Salamat po Panginoon, because now we realize sa mensahe ng grasya, Lord, na kami ay lubos na nagpapasalamat at isang pribilehiyo na makapagbigay, Panginoon. Hindi po ito nabibigyan ng pagkakataon na lahat ng tao makapagbigay. Subalit kami, Lord, we had the ability because you made it happen, Lord. Kaya sa mga oras na ito, i-bless mo po ang aming mga kaloob. At alam namin na hindi namin kayang pantayan ang inyong ginawa. Subalit tanggapin niyo po ito. Ang lahat ng ito para sa inyong kaluwalhatian at kapurihan. Lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan ni Jesus, naghahari noon, ngayon, magpakailanman. Amen and amen. Praise God. Isang pinagpalang hapon po. At kami po ang Rhythms of Grace. Amen. Yung mga kasama natin dito sa sanctuary, praise God. Alam niyo po, yung nakikita ninyo na umaawit kanina o tumutugtog, pakilala ko lang po mga kasama ko. Ako po si Iay Joven, ang aking asawa si Hipri o si Ate Faith sa drums. Si Ate Wendy Niebres naman, singer namin. At si Papa Nathaniel Lizo na aking biyanan.
sa keyboards. Si Kuya Noriel Niebre sa technical, ang aming director. At narito po ang si Paring Laser on bass guitar. Narito rin po ang mga anak namin, si Fritzy at si Trixie. Amen. Salamat sa Diyos. At kami po ay patuloy na nagpapagamit sa Diyos. Hindi nyo lang po alam na yung mga para po sa mga nanonood, share ko lang po. Hindi nyo lang po alam ang aming mga ang aming mga preparations, yung aming fellowship before and after actually ng aming service online. Kami po mismo ay nababless sa bawat isa. And ganun po sa mensahe ng grasya, pinapadaloy po natin sa bawat isa. Pwede, sa totoo lang po, pwedeng wag na kaming mag-online service eh. Kami na lang mag-fellowship all together. Pero gusto po naming i-share ito dahil naunawaan po namin ang mensahe ng grace na tinanggap namin sa pagpapala ng Diyos na aming ibinabahagi po sa lahat. Imagine po example lang, si May wala ngayon, no? Pero nanonood siya online. So in that way, nakakapanood siya. Nakakapanood po siya. Whereas last week kasama namin siya rito. So it's just that ganun kayaman ang grasya ng Panginoon. Kahit malayo po may naaabot. Kaya hindi po namin ito pinipigilan. Sinishare po namin dahil kami po ay pinagpala ng Panginoon. And for those people na kagaya ngayon, marami po nagko-comment, may mga nanonood, may nagpa-personal message sa akin. Grasya po yan ng Panginoon at napakalaking pagpapala po nun. No, napakalaking pagpapala po nun para sa amin na for us to be a blessing, a channel of blessing sa lahat ng mga nanonood online. Hindi lamang po dito kasi dito nagpe-fellowship din kami after ng aming service. Glory to God. At batiin naman po natin, appreciate po natin yung mga nanonood online. Glory to God. Si Sister Ellie, yan, sa JPC GMA. Regards dyan. Kay Ate Annalyn, kay Ate Ella, no? Kay Ate Shem, si Pastor Joel, at syempre yung main nila, church, JPC Dasma. Praise God sa buhay ni Pastor Bishop Ernie Kaptalan, Pastora Cynthia. Praise God sa buhay ninyo at pinagpala kayo. At si Nathaniel ay alam ko, lahat ng mga ating mga worries and fears tinanggal na ng ating Panginoon. Dahil lahat ng magagandang bagay ay ipinalit ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Glory to God. At Ate Alice Butalon, thank you for watching. Regards dyan sa mga nasa Bacoor. Amen. Amen. Brother Romel Bayadog, yes, we declare healing sa anak niya na si Ferimela. Lahat ng pangangailangan ninyo sinupply na ng Panginoon in His name. Yes, si Ellie, yes. Binanggit ko na. And si Kuya Paul Mahusay and Ate Lay Mahusay. Thank you for watching. Nakasama natin sa worship service kanina sa CLC. Kuya Edwin Pereira, thank you for watching. Regards yan sa mga taga Las Piñas. June Martinez, thank you for watching. Regards yan sa inyong lugar. Pagpapala ng Panginoon ang laging sumasa atin. Meron pa ba? Baka may nakalimutan ako. Doon po lang. Brian Lapido, thank you for watching, bro. Regards dyan sa family mo, no? Huwag ka masyadong mag-alala, bro. Ang pagpapala ng Panginoon ay kailanman hindi natatapos. Bagamat tayo ay maraming, alam niyo yun, limitado kakayahan natin. Ang Diyos, kailanman hindi limitado ang kakayahan ng Diyos. All we need to do is just put our trust in Him. Amen. Glory to God. Okay, Brother Marv Villa, thank you for watching dyan sa overseas. God bless you dyan. Minamahal ka ng Panginoon. Ayan, si Shem, yes, binanggit ko kanina, nanonood dyan. Amen. Glory to God. Yan yung mga technical team sa JPC GMA. Amen. At kami naman ay nandito, nagagalak at pinagpapala ng Panginoon. Maaga po tayo, sinisika po namin na 4 p.m. mag-start
para mas mapaaga ng mapaaga ang ating pagsamba sa Panginoon. And yes, makikinig tayo ng salita ngayong hapon. Ano kaya ang mensahe ng grasya? Last week we've heard about pakikitungo, pagpapadaloy ng grasya sa mga may asawa. At ngayon naman, paano naman natin may papadaloy ang mayamang grasya ng Panginoon? Sa pakikitungo sa mga magulang na mayroong mga anak. So pakinggan natin ang mensahero ng Panginoon ngayong hapon, ang aming mahal na tatay, si Papa Tirso Joven. Praise God. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus, the Son of the living God. Purihin ang Diyos. Palakpakan po natin si Yahweh. Kasama natin ngayon ang Diyos. Sabagat yun ang pangako ng ating Panginoon. Ang pangako ng Diyos, saan man may 2 o 3 na nagkakaisa sa pangalan niya, siya ay kasama natin. Kayo ba ay naniniwala ngayon na kasama natin ang Diyos na buhay, si Kristo, ating Panginoon at ating tagapagligtas? Hallelujah! Ang Biblia ang may sabi niyan, nakasama natin ngayon ang Diyos. Pag maniwala tayo na kasama natin ngayon ang Diyos, tiyak may mabuting bagay na gagawin ang Diyos sa ating mga buhay. Purihin ang Panginoon ngayon at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus, the Son of the living God. Ang ating pag-aaralan ngayon, grasya sa pakikitungo sa mga anak. Grasya sa pakikitungo sa mga anak. Magandang hapon po sa lahat. Tayo ay nasa ikalawang topic sa serye natin. Pangalawang serye na ito. Pagpapalaki ng mga anak na may disiplina at may grasya. Basahin po natin sa Ephesians chapter 6 verse 4 sa mabuting balita. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. May napansin ba kayo? Kapag maliit pa ang anak, sinasabi natin, ang cute-cute niya. Pero pag lumaki na, doon na nagsisimula ang pagsubok ng pasensya. Doon na may makulit, matigas ang ulo, ayaw makinig. Doon na may pagod, frustration, at minsan galit. Ang pagpapalaki ng anak ay isa sa pinakamahirap na responsibilidad sa buhay. Hindi ito manual na madaling sundan. Hindi ito exam na may sagot sa likod. At kung minsan, maraming magulang ang nagtatanong, paano ko ba palalakihin ang anak ko ng tama? Paano ko didisiplinahin nang hindi nasasaktan ang loob niya? Paano ko ipapakita ang pag-ibig ng Diyos sa pagpapalaki? Ang sagot ng Biblia ay ito. Palakihin ang mga anak na may disiplina, pero may grasya. May 3 punto ako na ibabahagi naman sa inyo tungkol sa ating paksa. Una, disiplina na may pagmamahal. Disiplina na may pagmamahal sa ating mga anak. Tingnan natin sa Ephesians chapter 6, verse 4. Mga magulang, huwag na yung ibuyon sa galit ang inyong mga anak, kundi palakihin niya sila sa disiplina at aral ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ang disiplina ay mahalaga. Kung walang disiplina, walang direksyon. Kung walang gabay, maliligaw ang bata. Pero
maliwanag ang paalaala ng Biblia. Huwag ibuyo sa galit ang mga anak. Ibig sabihin, may paraan ng disiplina na nakakasakit ng puso. Halimbawa, maling disiplina. Sigaw agad, galit agad, insulto, kahihiyan. Kapag ganito ang paraan, natututo ang bata ng takot, hindi ng respeto. Ang layunin ng disiplina ay hindi kontrolin ang bata. Ang layunin ng disiplina ay hubugin ang puso. Praktikal na halimbawa, kapag nagkamali ang anak, imbis na sabihin, wala kang kwenta, pabigat ka, sabihin, anak, mahal kita. Kahit mali ang ginawa mo, ayusin natin to. Ang grasya ay nagsasabing, itama ang pagpapalaki, pero huwag sirain ang pagkatao. Pagpapalaki sa mga anak. Tayo namang magulang, lalo ako, ang mga anak ko, 3. Puro may mga asawa na sila. May mga trabaho na. Pero nung maliit pa yan, di ba sa ating mga anak, siyempre, mahilig maglaro yon. Maya-maya, tatakbo, iiyak. Siyempre, natural sa bata, pag masaktan, gagante. Isang bisis yung anak ko, naglalaro pa lamang, nagtatakbuhan, tumakbo pa uwi. Maya-maya dumating yung nanay ng kalaro, nagsumbong sa akin. Binato ng anak mo ang anak ko. Sabi ko, bakit? Tinawag ko ang anak ko. Sabi ko, bakit mo binato? Kasi sinuntok ako, papa. Inaos ko yung nanay. Sabi ko, sinuntok pala ng anak mo. Kaya binato niya. Kaya, kasi may mga magulang na kahit na mali ang kanyang anak, kinakampihan. Hindi pwede. Anak man natin yon. Mahal man natin sa buhay. Pag nagkamali, disiplinahin natin. Marami ako nakita na minsan umaabot na sa barangay ang kanilang pag-usap dahil lang sa yung magulang, sa halip na itama ang kanyang anak, kinakampihan kahit na mali. Kaya ang mga bata, pagka maliit pa ganoon, konsintihin mo, lalaki yan ang hindi maganda. Sasabihin ka agad sa anak, mali ang anak ang ginawa mo na ipapaunawa mo. Yan, tama. Hindi pwede, porque anak mo, minamahal mo na anak, lalo ka kaysa isang anak. Kahit na mali, kakampihan, kahit sa maraming tao. Pero ang katotohanan, hindi nalulugod ang Panginoon kung ang ating anak ay nagkamali, tapos kakampihan natin. Kailangan itama. Itama ang anak sa kanyang pagkakamali. Huwag kong kukonsintihin ng magulang. Disiplina, pagtama na mabuti. Disiplina na may pagmamahal. May pagmamahal. Sabi, mali ang anak mo, pero kung may ginawa na masama, kasi ang mga bata marunong din. Sabi ng kasabihan, ang bata daw hindi nagsisinungaling. Kaya ako pagka may nangyari ng ganon, tinatanong ko. Yun ang una, disiplina na may pagmamahal. Kailangan disiplinahin natin ang ating mga anak. Huwag natin kukonsintihin. Kailangan ituro kung ano ang turo ng Panginoon.
itama ang pagkakamali, pero huwag sirain ang pagkatao. Yan ang una. Pangalawa, huwag durugin ang puso ng mga anak. Huwag durugin. Paano ba madudurog ang puso ng anak? Tingnan natin sa Colossians chapter 3, verse 21. Mga anak, huwag ninyong inisin ang inyong mga anak upang hindi sila mawala ng loob. Purihin ang Panginoon. Huwag daw natin inisin. Ano ibig sabihin? Kailangan pag magkamali, pagsabihan natin. Huwag natin pagsasalitaan ng sobra, yung labis. Kasi may mga magulang na sobra magdisiplina. Pinagalitan mo na. O minsan pinapalo mo na, pero naroon pa yung pananalita na masasakit. Kaya minsan ang bata naglalayas. Dahil sa hindi tama ang disiplina ng magulang. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 21, ulitin ko. Mga ama, huwag ninyong inisin ang inyong mga anak upang hindi sila mawala ng loob. Huwag sobra. Pag nagkamali sinabi na, huwag mo nang ulit-ulitin, lalo na kung magsasalita tayo ng masasakit. Okay na, sinabi mo na mali, okay na yan. Purihin ang Panginoon. Maraming bata ang lumaki na puno ng sugat. Puno ng sugat. Lumalaki, tama yan. Marami akong encounter yan. Hindi dahil sa kahirapan. Hindi dahil sa kakulangan ng pagkain. Kundi dahil sa masasakit na salita ng magulang. Hallelujah. May mga anak na nakarinig ng wala kang mararating. Bakit hindi ka tulad ng kapatid mo? Puro ka problema. Di ba? May mga magulang na ganun. At minsan, dala-dala nila ang sugat na iyon hanggang sa pagtanda. Ang Biblia ay malinaw. Huwag durugin ang loob ng anak. Alam po ninyo sa aking paghayo sa iba't ibang probinsya, marami akong na-encounter. May na-encounter ako na isang magsasaka. Ang anak nila isa lamang. Mayroon naman sila sakahan. Sabi sa akin, itong anak kong isa, talagang pagsisikapan namin ito makapagtapos para guminhawa kami. At itong anak kong isa, babae yon, ito ang aahon sa amin sa kahirapan. Kaya nagsikap ang magulang, ang nanay, para makapagtapos ang kanila anak. Mula sa elementary hanggang sa dumating ang college. Talagang nagsikap ang mag-asawa. Magsasaka ang tatay. Nung dumating ng third year college, alam po nyo yung nangyari? Nabuntis. Ay biro, pag-asa daw nila ang anak, ang anak daw nila ang aahon sa kahirapan sapagkat sila'y mahirap. Kaya alam niyo nung mabuntis, malaman ng tatay, alam niyo ang mga salita ng tatay, ng nanay. Simula ngayon, wala na kaming anak. Hindi ka na namin ituturing na anak. Kaya pumunta ka na sa nakabuntis sa'yo. Hindi pwede gawin ng bata o ng tatay sa bata. Ay anak mo, hindi ba nung maliit pa? Tuwan-tuwa tayo, ang cute-cute niya. Talagang alagang-alaga. Nagkamali lang. Ay siyempre, lalo sa ating kapanahunan. May mga lugar na talagang tinuturo na. Sa hindi pa dapat ituro yung tungkol sa pag-aasawa. Maraming distraction sa mga bata na nag-aaral para hindi makatapos. Mga barkada.
inuman. Pag mapasama sa inuman niya kahit na babae, tiyak, may mangyayari na hindi maganda. At nagkaganon na pag ikaw magulang. Pag-asa pala ninyo, siyang inaasahan niya para umahon sa kanila, ay nabuntis lang eh. Bakit nabuntis? Marahil, hindi lahat pagkukulang ng bata. Baka kulang. Kulang ang ating pangaral. Kulang ang disiplina natin. Parang ganun eh. Kaya nakalulungkot. Yung bata umalis. Hindi na kinilala ng mga magulang dahil lang sa nabuntis na. Third year high school. Ganun minsan ang magulang. Nasa na yung pagmamahal natin? Dapat disiplinahin natin. Na tama? Tama ba yung nabuntis na? Huwag mo na ituring anak. Hindi ka na namin anak. Wala ka ng parte sa pamilya ko. Sabi ng tatay. Ang bigat nun. Yun ang nakadudurog ng puso ng bata. Wala naman tao na hindi nagkamali. Maging mga magulang. Nagkakamali. Ay lalong higit ang mga kabataan ngayon. Ituring mo, wala na, wala ka ng mana dito. Lumayas ka lang. Pumunta ka na sa lalaki na kabuntis sa'yo. Yun ang sinasabi dito. Huwag durugin ang loob ng anak. Purihin ng Panginoon. Ang grasya sa pagpapalaki ay nangangahulugan ng encouragement. Makinig po kayo. Ako'y magulang din. Pangalawa, pasensya. Pangatlo, pag-unawa. Bata, unawain mo, anak mo, mahal na mahal mo yun. Practical na halimbawa. Kapag mababa ang grades ng mga anak, may dalawang paraan ng reaksyon. Ano reaksyon? Una, ang bubo mo na talaga. Napakabubo mo talaga. Di ba? May mga magulang gano'n. Pangalawa, na reaksyon ng magulang, anak, mahal kita, pero may mali dito. Tutulungan kitang matuto. Purihin ang Panginoon. Alin ang tama? Siyempre yung pangalawa. Kasi nakikita natin sa ating mga kapitbahayan na pagka mababa lang ang grades, sa halip na encourage, sa halip na turuan, mabigat na pananalita ang sinasabi. Ang bubo mo talaga. Eh, paano madisiplina na may pagmamahal? Wala. Ang dapat sabihin natin, anak, mahal kita. Pero may mali dito. Tutulungan kitang matuto. Yun ang tukulin ng magulang. Turuan. Ang unang paraan ay nagdudulot ng takot. Ang pangalawa ay nagdudulot ng pag-asa. Ang mga bata ay hindi perpekto. Pero tandaan, ang iyong salita ay may kapangyarihan bumuo o sumira ng kanilang pagkatao. Purihin ang Panginoon. Yun ang una at pangalawang pagdidisiplina sa mga anak. Pangatlo, ituro ang daan ng Diyos sa mga anak. Ituro ang daan ng Diyos sa mga anak. Ituro ang daan. Kaya nga, ang Rhythm of Grace ay online ito, naka-live. Hindi lamang dito sa General Trias, umaabot ito sa bawat lugar, buong Pilipinas, maging sa ibang bansa. Kaya pinagsikapan ko na manatili dito sa sanctuary na bigay sa amin ni Jesus. Sapagkat pag ako'y masay sa probinsya, lalo yung huling mission ko sa Jinsan, halos buong Jinsan, sakop ng Jinsan, 4 na diocese ang area ko doon. Ang area ko doon sa
PFCC 31 sa Jason ang main office. Doon ang opisina. Doon ako nakatira. Pero iba't ibang diocese. 4 na diocese ang area ko. Kaya, napakalawa. Kaya lang doon sa opisina, PFCC 31, sa Jason may opisina kami doon. Lahat na may problema, mga magulang, mga bata, mga eskwela, pumupunta roon. Kaya ako nakapirmi ako sa sanctuary. Sapagkat yung mga kabataan na dapat tulungan pag pumunta sa opisina, dapat turuan ang dapat gawin. Maraming tinatanong sila. May mga magulang na may dalang sakit na anak. Bilang head disciple sa PFCC 31, dapat i-pray over. Ituro yung tama. Ang katuruan hindi galing sa aking karunungan, kundi galing sa Biblia. Itong pinag-aaralan natin ngayon ay galing sa Biblia daw. Pag lumapit sa atin, hindi yung karunungan natin galing sa university, galing sa school, ang dapat ituro, kundi kung ano yung turo sa Biblia, yun ang dapat ipapangaral natin. Pag may sakit, pray over kailangan. At panghawakan mo pag mag-pray over, lalo may mga sakit, gamitin ang Word of God. Sabi ng Panginoon, kasi marami may sakit, ang iba may mga bukol. Marami ako na-encounter doon na may mga sakit sa pangalan ni Jesus. Ang bukol na tutunaw. Imagine po ninyo yun. Kasi ang opisina doon sa sanctuary, nakalaan yon para sa may mga problema at pangailangan mga bata, mga magulang. Lahat ng pangailangan ng nasakupan ng buong PFCC 31, yun ang pinakasentro. Yun ang opisina ng disciple head na ako nga nung kapanahonan ko yon. Kaya yung mga problema sa asawa, may mga sakit karamdaman, na-share ko na sa inyo, ilan lamang. Terminal cancer gumagaling doon sa gawain o sa opisina. Pagkatapos na ipahayag ang mabuting balita, pagkatapos na ipangaral ang turo ng Diyos sa Biblia, doon ka lamang magpe-pray over. Hindi pwede. Gagamitin mo ang iyong katandaan, katagalan sa gawain. I-pray over para gumaling, no. I-pray over natin yan ayon sa turo ng Biblia. Anong turo ng Biblia? Pagka ang ating pananampalataya ay maging kasinlaki lamang ng butil ng mustasa, wala kang ipapanalangin na may sakit na hindi pagagalingin ni Jesus. Tayo ay nasa grasya na ng Diyos. Itong pinag-aaralan natin ngayon. Ito'y bahagi ng grasya. Pangalawang serye na ito. Tungkol sa grasya. Dumating na sa atin ang grasya. Anong yung grasya? Brother Tiso, ang grasya walang iba kundi si Jesus. Si Jesus ang grasya na dumating. Namatay siya sa krus. Hindi dapat mamatay. Bakit hinayaan ng Ama na mamatay siya? Para sa kanyang mga sugat, sa kanyang banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, lahat na may sakit karamdaman, pag hindi nag-alinlangan, ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Kahit na patay, mabubuhay sa pangalan ni Jesus, sa pamamagitan ng grasya, sa pamamagitan ni Jesus ang sumasa atin. Kaya ang patay na bubuhay, hindi sa kakayanan ng sino mang lingkod ng Diyos, anak ng Diyos. Kaya ang patay na bubuhay dahil lang sa grasya ng Panginoon na dumating, binigay na sa atin 2,000 years ago. Ang grasya ng Diyos ay dumating na ang kailangan lamang natin, padaluyin natin sa pamagitan ng Word of God. Hindi sa pamagitan ng ating kakayahan, hindi sa pamagitan ng ating karunungan, kundi gagaling ang may sakit, sabi ng Biblia.
sa pamagitan ng biyaya. Biyaya ng Ama na ipinadala dito sa lupa para sa kanyang mga sugat na tinumo sa krus ng Kalbaryo. Sa pamagitan ng dugo ni Jesus na umagos sa krus ng Kalbaryo, sabi sa Biblia na, ang ating mga sakit, karamdaman mulang ulang dalapangat ay pinagaling na. Naganap na. Tapos na. Napagtagumpayan na ni Jesus ang lahat na problema natin dito. Bilang nanay, bilang tatay. Problema ng ating mga anak. Ibinigay na ang katugunan sa pamagitan ng ginawa ni Jesus sa krus sa Kalbaryo. Napagtagumpayan na niya ang lahat na sakit karamdaman. Ang lahat na pandarayan ni Satanas. Katulad ngayon, sa ating kapanahon laganap. Tulad ng sinir ko. Bakit nabuntis ang kanilang anak na inaasahan? Third year college pa lamang. At yun ang naging dahilan. Kaya itinakwil ng magulang. Hindi kasalanan talaga ng bata yun. Dapat may kasalanan. Pero hindi mo pwede itakwil dahil sa kayong pagkakasala. Lahat naman tayo nagkakasala. Ang kailangan lamang natin, ituro ang daan sa kabataan. Hindi alam marahil. Hindi malaman. Hindi itinuro ng magulang ang daan ng Diyos sa kanyang anak. Kaya nagkaganon. Purihin natin ang Panginoon. Kailangan ituro ang daan ng Diyos sa mga anak. Alam nyo, yung 3 anak namin mag-asawa, nung maliit pa yan, ay kami talagang mahirap kami. Galing kami sa probinsya, sa Gubat, Sorsogon kami. 10 magkakapatid kami, ako. Kaya bagamat mayroon kami kunting sakahan, may nyugan din kami, may kunting lupa naman kami. Pero hindi sapat sapagkat 10 kami na magkakapatid. Hindi kaya pag-aralin sapagkat ang katwiran ng aming mga gulang. Pag hindi kayo magtapos, kawawa kayo, makikita nyo mga kapitbahay natin na tumanda na sa pag-aararo, pagpapasol, inom-inuman lamang. Pero pag makatapos kayo ng pag-aral, giginhawa kayo. Yun ang turo sa amin ng aking mga magulang. Kaya ang sabi sa akin, Tirso, kailangan magtapos ka ng pag-aral. Sabi ko, gusto ko mag-aral. Ay wala naman paparang magulang ko. Kaya anong nangyari? May teacher sa amin doon na mayaman. Nung malaman kasi ang mga kapatid ko, talagang doon sa lugar namin, hindi sa, dahil lang sa grasya ng Diyos, matatalino ang mga kapatid ko. Yan ang totoo, hindi naman kami lahat matalino. Ngayon lang sa kapatid ko na talagang honor student palagi. Kaya yung isang teacher doon na dalaga, naengganyo. Sabi niya, kinausap ng nanay ko, si Terso, ako na magpaaral niyan hanggang sa makatapos. Katatapos ko lang sa elementary noon. Ay mayaman yon. Mga kapatid, puro profesional. May kapatid, yun ang mayor sa amin. May tsuy na congressman. Mga malalaking tao. Kaya, sinama ako sa kanilang bahay, malaking bahay. Ay, yung pala, pero doon ako natuto. Napakahigpit. Hindi ko naranasan yan. Subalit nang dumating ako, doon natuto ako. 1 linggo pa lang, umuwi ako sa amin, bumalik ako. Sabi ko sa tatay ko, hindi na ako mamalik doon, hindi ko kaya. Sabi sa akin ng tatay ko, hindi ka makapag-aral pag hindi ka magtapos doon. May pag-aral na sa iyo. Kaya sa biyaya ng Diyos, sa madaling salita. Tapos ako, first year, second year, hanggang sa nakatapos ako ng high school. Ang katotohanan, doon ako natuto sa lahat. Tinuruan ako doon.
sa pamagitan ng teacher, nagpaaral sa akin, at ang disiplina nila, talagang mahigpit. Kaya umiiyak ako pagkagabi. Nagsumbong ako sa nanay ko, ayaw ang tatay ko. Pero sabi niya, nagkakaisa sila. Pag hindi ka bumalik doon, hindi ka makapagtapos pag-aral. Kabiyaya ng Diyos. Nung matapos ako sa high school, gusto pag-aralin pa ako sa kolehiyo, pina-enroll na ako. Kaya lang 4 na mga gangis na dalaga, puro profesional. 2 teacher, 1 pharmacist, at 1 accountant. Puro may trabaho na sila. Kasi yung nagpaaral sa akin teacher, talagang mahal na mahal ako. Bago mag-umpisa mag-enrollment, kumplito. Kaya lang may isa doon na hindi magandang ugali. Inggit na inggit sa akin kasi ang mamapangkin na naman niya, mga bulakbol, basagulero, kaya hindi nakapagtapos. Sabi sa akin, Tirso, hindi ka naman namin kaano-ano, yung kapatid nagpaaral sa akin, ha? Hindi ka naman namin kaano-ano, bakit kami nagpaaral sa'yo? Ang mga pamangkin ako, may pamangkin ako, hindi nag-aral. Kaya ako naman, nagtanim ng sama ng loob sa alip na tuloy kang pag-aaral ko, hindi na ako nag-aral, umuwi ako, pero natuto na ako. Sapagat nung ako'y naroon, ako ang katiwala sa buong bahay na malaki, ako na ang, kumbaga, mayordomo ako sa malaking bahay na yon. Sa lahat, na pag-ari nila, maging sa probinsya, mayaman yon. Pag may kopras, pagkatapos na ibinta, pupuntahan ko. Pinagkatiwalaan ako sa lahat. Puri ng Diyos, natuto ako. At hanggang sa ngayon, kaya ako narito ngayon sa harapan ninyo. Dahilan sa turo. Dahilan sa daan ng Diyos. Dahilan sa turo ng daan ng Diyos sa akin. Yun ang katotohanan. Kailangan talaga kung ibig mong maging matagumpay ang anak mo, hindi lamang sa turo mo bilang magulang ka, kundi gamitin natin ang daan ng Diyos sa mga bata. Anong ibig sabihin? Siyempre, Word of God. Turuan mo ang bata sa daan ng dapat niyang lakaran. At hanggang sa kanyang pagtanda, ay hindi niya ito lilimutin. Ang pinakamahalagang bagay na maibibigay natin sa anak ay hindi pera, hindi bahay, hindi gadgets. Ang pinakamahalagang maibibigay ay ang pagkilala sa Diyos. Purihin ang Diyos. Pagkilala sa Diyos. Ang mga anak ay hindi lang natututo sa sinasabi natin. Mas natututo sila sa nakikita nila sa atin. Yan ang katotohanan. Hindi puro aral. Tuturo nga tayo. Huwag kang iinom. Ay kung lasinggero naman tayo. Tanong sa mga magulang. Nakikita ba ng anak mo na ikaw ay nananalangin? Nagbabasa ng Biblia? Nagpapatawad? Mapagpakumbaba? Ang pinakamalakas na sermon ng sariling buhay, ang pinakamalakas na sermon ng magulang ay ang sariling buhay. Practical na halimbawa, mag-pray kasama ang anak, magbasa ng Biblia kasama sila. Ipakita kung paano magpatawad. Ipakita kung paano magtiwala sa Diyos. Ang grasya ay hindi lang itinuturo. Ito ay ipinapakita. Purihin natin ang Panginoon. Mga kapatid, ang pagpapalaki ng anak ay hindi madali. Walang perpektong magulang. Kahit tayo ay nagkakamali. Pero, ang magandang balita ay ito. May sapat na grasya ang Diyos para sa bawat magulang. Purihin ang Diyos. May sapat
na grasya ang Diyos. May sapat na biyaya ang Diyos bawat magulang. Kasi hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Pag ikaw may anak, ilan man ang anak mo? Sinasabi mo, hindi ko kaya pag-aralin, hindi ko kaya turuan. Pag si Jesus ay tinanggap mo sa iyong puso, bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, si Jesus ang magtuturo sa iyo. Yung hindi natin alam, pag makilala natin ang Diyos ng totohanan, pag hindi tayo nag-alinlangan sa buhay na Diyos, kung paniwalaan natin na tinapos ng Kristo ang kanyang gawa sa krus, sa pamagitan ng kanyang gawa sa krus, nagtagumpay siya sa lahat ng kasamaan, nagtagumpay siya sa mundong ito, nagtagumpay siya sa kamatayan. Bilang magulang, mapagtatagumpayan natin ang pagdisiplina sa ating mga anak na may pagmamahal. Salita na nagbibigay buhay. At halimbawa na nagtuturo sa Diyos. Yan ang katotohanan. Maaaring makalimutan ng anak ang maraming bagay. Pero hindi nila makakalimutan kung paano mo sila minahal. Kung paano mo sila pinakinggan. Kung paano mo sila dinala sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa biyaya mo sa aming mga pamilya. Tulungan mo ang bawat magulang na magpalaki ng mga anak na may disiplina at may grasya. Bigyan mo kami ng pasensya, karunungan at pusong puno ng pag-ibig. Naway makita ng aming mga anak ang iyong ibanghilyo sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Mga kapatid, gusto ko makilala ng ating mga anak ang Diyos, ang daan ng Diyos. Gusto ko kung paano ko naranasan ang daan ng Diyos sa buhay ko. Kung paano ko ngayon sa buhay ang mga salita ng Diyos. Gusto ko lahat na magulang, matanda ka man o bata pa, gusto ko maranasan ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. Maging sa mga bata, hindi sapat. Nasasabihin, mga bata pa ang anak ko, hindi pwede turuan yan ng daan ng Diyos. Hindi totoo yan. Bata pa, kayang-kaya na tanggapin ang daan ng Diyos. Kaya sa nakikita ko, ako ay mahigit na ilang buwan dito. Mag-stay ako rito. Itong sanctuaryo ng Rhythms of Grace Fellowship, dito po sa Block 9, Latry. Dito sa Grand Riverside Subdivision, Pasong Kamatsili, 1. Itong sanctuaryo ito ay nakalaan sa kapurihan ng Diyos. Kaya mga magulang, kayo mga kabataan, kung kayo may mga sakit, may problema, pumunta lamang kayo dito. Huwag kayong mag-alala. Maniwala kayo ng ating Diyos ay buhay sa pamagitan ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Wala tayong sakit na hindi niya kaya pagaligin. Wala tayong problema sa anak, sa pamilya, na hindi tugunin ng Panginoon. Hindi sa ating kabanalan, hindi sa ating kakayahan, kundi sa pamagitan ng tinapos ni Kristo na gawa sa krus ng Kalbaryo. Ang grasya ng Diyos ay sumasa atin. Ang kailangan lamang natin, tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon, sarili natin tagapagligtas. At pag hindi ka mag-alinlangan, ano ba sakit karamdaman mo mula ulang hanggang talapakan, subukan ninyo pumunta sa sanctuaryo ng Rhythms of Grace Fellowship. Alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Narito ako palagi para tumulong
nakalaan ang buhay ko ngayon para makatulong, maituro ko ang daan ng Diyos. Kung paano ako nakaranas ng mga himala at kababalaghan. Gusto ko, may bahagi ko sa inyo kung ano ang kaloob sa akin na regalo ng Diyos. Gusto ko ibahagi. Yun ang mensahe ng Diyos sa akin habang ako'y nagninilay dito. Hindi ko dapat itago ito. Ano mang regalo ng Diyos sa akin, gusto ko ipamahagi. Kaya iniyain ko lahat ng may sakit, kahit anong sakit karamdaman. Mula ulang hanggang talapakan, huwag kayong mag-alala. Pag malapit kayo rito, pumunta kayo sa Rhythm of Grace Sanctuaryo. Pag ikaw may pananalig, titiyakin ko sa inyo. Hindi man kayo kaya pagalingin ng Diyos, o hindi man kayo kaya pagalingin ng mga doktor na magagaling, ang Diyos kayang-kaya pagalingin tayo dahilan sa biyaya na ibinigay na sa atin. Dahilan sa grasya ni Jesus. Dahilan sa grasya ng Ama. Wala tayong sakit na hindi kaya pagalingin. Wala tayong problema sa mga anak. Wala tayong problema sa trabaho na hindi kaya lutasin ng Ama sa pamamagitan ng grasya, sa pamamagitan biyaya na ibinigay na sa atin ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Sa mga sandaling ito, mananalangin tayo minsan pa. Panginoon, nagpapasalamat po kami. Tinuruan mo kami disiplina ang aming mga anak na may pagmamahal. Tinuruan mo kami na wag namin durugin ang puso ng mga anak na bigay mo sa amin. Pinagkatiwala mo sa amin. Tinuruan mo kami na ituro namin sa mga anak ang daan ng Diyos para kami guminawa, para mapagtagumpayan namin ang mundo ito. Panginoong Jesus, nagpapasalamat po kami sa pagkatotoo na buhay ka. Dalangin po namin, Panginoon, na ang bawat regalo mo sa amin, sa aking buong pamilya, especially, padaluyin mo sa aming mga kapatid, especially sa akin. Kung ano ang bigay mo sa akin na regalo, gift of the Holy Spirit. Gusto ko ipamalas mo na dumaloy sa aking mga kapatiran, sa lahat na may sakit karamdaman na hindi mag-alinlangan sa iyo. Padaluyin mo ang pagpapagaling. Padaliin mo ang paghimala na katulad ng ipinamalas mo sa akin nung una pa man. Nang tinanggap kita sa aking buhay, maraming himala na ipinakita mo sa akin. Sa pamagitan ng grasya ni Kristo, sa pamagitan ng biyaya mo, Ama, sa pangalan ni Kristo, ang lahat na may sakit ay gagaling. Pinagagaling mo na. Ang lahat ng problema namin sa aming mga anak, inaayos mo na. At sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon tagapagligtas, ngayon pa man ay dinideklara na namin na sa pamagitan ni Kristo na matay at muling nabuhay, sa pamagitan ng biyaya, grasya ng Ama, ngayong hapong ito, 100% tagumpay na ang bawat anak mo. In Jesus' name, lahat magsabi ng Amen. God bless you all.
Tinuruan mo umawi, kaya ngayon ang puso Isip ko'y isang mabubuhay pa sa salaman ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit at pagsambay sa'yo lamang iaalay ang mabubulit pa sa salaman ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit at pagsambay sa'yo lamang mabubuhay pa sa salaman ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit at pagsambay sa'yo lamang iaalay ang mabubuhay pa sa salaman ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit at pagsambay sa'yo lamang iaalay. Salamat, Panginoong Yesus. Nagpapasalamat po kami, Panginoong Yesus, dahil kayo ay tapat. Salamat po sa inyong mensahe na aming tinanggap. At sa aming pagtanggap, Panginoon, hiniling namin tumimo sa aming puso at isipan ang lahat ng inyong mga mensahe na pagmamahal sa amin. Dahil kami, Panginoon, ay itinuring yung mga anak. At kailanman, Panginoon, hindi nyo dinurog ang aming puso. Kaya nagpapasalamat kami, O Diyos, dahil sa pamamagitan ng inyong anak na aming Panginoong Isus, kami ay nanampalataya, nanalig sa Kanya, at itinuring namin inyo kaming inyong mga anak. Kaya lahat ng ito iniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise God. Sumati nawa ang pagpapala ng Diyos Ama na siyang nagmamahal sa atin bilang tunay na magulang. Sumati nawa ang pagpapala ng Diyos Anak nating Panginoong Isus na nabuhay, namatay ng 3 araw na buhay na magbuli. At sumati nawa ang pagpapala ng Diyos Espiritu Santo na ating kaagapay araw-araw at kailanman hindi tayo iniiwan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. God bless us all. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin. Purihin. Sambahin. Ang Diyos ay buhay, papuri ay alay. Purihin.
tunay. Sa Diyos tayo mawit. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin sa pahit natin ang Diyos. Purihin. Purihin, Sambahin. sambahin, ang Diyos ay buhay, papuri ay alay. Purihin. Purihin, Sambahin. sambahin, Siyang gabay. siya gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo mawit. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin ating ang Diyos. Purihin. Purihin, sambahin, ang Diyos ay buhay, papuri ay alay. Purihin. Purihin, Sambahin. sambahin, Siyang gabay. siya gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo mawit. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo mawit. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Isa pa. Purihin. Purihin, sambahin, ang Diyos ay buhay, papuri ay alay. Purihin. Purihin, Sambahin. sambahin, Siyang gabay. siya gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo mawit. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo mawit. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Purihin at sambahin. Purihin at sambahin natin ang Diyos. Oh. Purihin at sambahin natin ang Diyos. Amen. God bless us all and see you next Sunday.